Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan si Brother Eli Soriano sa kanyang radio program ay paki-like naman ang video at i-share na rin at panoorin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po ang palatuntunang Ang Dating Daan ay sumasahing papawid at kami ay umaasa na sa oras na ito makakapiling namin kayo sa ating pong Bible Study on the Air. Ngayong hapon, gaya po ng aming ipinangako sa inyo mga kababayan, ang atin pong ipagpapatuloy na pag-aaralan ay itong ating pinasimulang pag-aralan noong nagdaan na isang iglesyang itinatag dito sa ating bansa. At ito ang ating nabasa sa kanilang rehistro, ang Pentecostal Missionary Church of Christ of the Fourth Watch. Nasa kasalukuyan ay pinangangasiwaan o pinangungunahan ng isang tinatawag na apostol kuno, Arsenio Ferriol. Nakita po natin ng nagdaang linggo ang mga fundamental doctrines nila. At tinalakay natin, umpisahan ang tinalakay, hindi nga lang po natin natapos. Maaaring maitanong nyo bakit, what's so special about this organization na ito ang ating inuunang talakayin. Hindi po sila espesyal, kundi kapansin-pansin lang. Dahil yan po ang iglesyang maraming nakakalat na kolektor sa daan. Inuulit ko, hindi sila espesyal. Kapansin-pansin lang sila sapagkat sila ang iglesyang maraming kolektor sa mga daan, sa mga palengke. Merong magsasalita dun sa isang sulok, kay may nakikinig o wala, salita siya, hindi nila pinapansin kung pinakikinggan sila o hindi. Ang mapapansin mo ay mas marami yung kolektor na nandoon sa bawat kanto na sinasalubong kayo doon sa kanilang supot na mayroong nakatatak na love offering at saka prayer request. Gusto kong ipakita uli yan sa ating screen para inyo pong maintindihan na ang tinatalakay nating pananampalataya, yang nakikita ninyo na yan sa mga palengke. Kuminsan nasa mga sasakyang bayan din yan, sa mga public utility buses. Sumasakay din yan at humihingi rin ng abuloy. At kuminsan nasa mga supermarkets yan, sa entrances ng mga malalaking supermarkets dito sa Metro Manila. Yan pong mga tao na yan ay pinangangasiwaan ng isang nagpapatawag na Apostol Arsenio Ferriol. Kaya ko po sinabing nagpapatawag siya na Apostol Arsenio Ferriol, dito sa kanilang, hindi natin malang kung ano ito'y Didon. Ito yata parang magazine nila ng kanilang Bible school. Parang isang form of an annual magazine. At dito po makikita nyo, nakalitrato rito si Ginoong Ferriol. At dito, ang ginagamit niyang titulo ay ganito: Apostle Arsenio T. Ferriol, the Dean. Yan. Ito pong iglesyang pinangangasiwaan niya, yun ang ating pinag-uusapan. Hindi para siraan si Ginoong Ferriol o ang sino man sa kanyang mga kasama, kundi magtanyag at maghayag sa inyo ng katotohanang ukol sa ginagawa ng organisasyong ito, kung ito ba ay sa Diyos o hindi ito sa Diyos. Alam nyo, as early as 1973, nang pirmahan ni Commissioner Yabyabin ng Securities and Exchange Commission ang kanilang registration certificate, hindi po siya yata gumagamit noon ng pangalang Apostol Arsenio Ferriol. Noon po, ang kanyang kategorya ay presiding officer at president. Ayan. Dito po sa isa sa mga earliest kasulatan nila na narehistro sa ating pamahalaan, nakapirma siya rito. Siya isa sa mga member ng the Board of Trustees
nitong Pentecostal Missionary Church of Christ of the Fourth Watts, Kuno. At ang nakalagay dito, gaya rin ng kanyang ibang mga kasamahan, Reverend Arsenio T. Ferriol, President. Noon po, ang ginagamit niya President, pero meron pang nakakabit na Reverend. Alam nyo mga kababayan, sa Biblia, yung salitang Reverend, miminsan lang po ginamit ng Biblia yun eh. Gusto kong basahin yan. Dito sa isang talata ng aklat ng awit. Kasi yung Reverend na English, tignan po natin sa English. Sa King James Version ng banal na kasulatan, sa Book of Psalms, ganito ang nakasulat sa 111 at 9 ng the Book of Psalms. Ito ang ating mababasahan ng salitang Reverend. Ito po nakasulat. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Yun pong Diyos na tinutukoy ditong nagpadala ng kaligtasan o katubusan sa kanyang bayan, siya na nag-utos ng kanyang tipan magpakailanman, banal at kagalang-galang, holy and reverend is his name. Sa lahat po ng nagbabasa ng King James Version ng Biblia, minsan pong ginamit yung salitang Reverend. At ito ay iniukol sa pangalan ng Panginoon Diyos. Ngayon, yung Reverend na ginagamit ng Biblia sa pangalan ng Panginoon Diyos, idinikit ni Ginoong Ferriol sa kanyang pangalan. Ewan ko kung gusto niyang magpataas ng ranggo sa kanyang sarili. Hindi ko rin alam ba't niya ginamit itong Reverend. Kasi kung siya maalam sa Biblia, hindi niya sana dapat ginamit sa kanyang pangalan yung Reverend Arsenio Ferriol. At isa pa, napakarami niyang titulong ginagamit. Dito sa earlier registration nila, ginagamit niya ay President. Lately, ginagamit niya na yung salitang Apostle Arsenio Ferriol. Kaya ang ipinangako ko po sa inyo, na tatalakayin natin ang kanilang pananampalataya, hindi yung katauhan ni Ginoong Ferriol. Hindi ako interesado ron eh. Interesado tayo sa aral na kanilang pinagsasama-samahan, sa turo na kanilang itinuturo sa mga tao. Meron nga po bang apostol na Pilipino, mga kababayan? Let us put Mr. Arsenio Ferriol into test in the light of biblical verses if he is fit to be called an apostle of our Lord Jesus Christ. Titignan natin sa mga anggulo ng Biblia, meron kaya karapatan si Ginoong Arsenio Ferriol na magpatawag ng apostol o ng reverend. Meron siya kayang karapatan na i-claim na siya apostol. Talaga nga kaya siyang apostol. May nagsugo kaya sa kanya. At kung may nagsugo, sino yung nagsugo? Yan po ang ating aalamin. Baka kasi sabihin ninyo, pagkasugo, sugo na ng Diyos. Alam po ninyo, si Satanas nagsusugo rin. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng 2 Korinto, merong ganitong pangungusap ang apostol na si San Pablo. Sa 12:7. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis, dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Nabasa po natin sa talata, meron tinatawag si San Pablo na sugo ni Satanas. Huwag kayong maniwala mga kababayan na pagka sinabi sugo, sa Diyos ng lahat yan. Hindi po uubra. Meron din pong sugo ni Satanas, maging sa mga mangangaral na nagkalat sa ating panahon. At diyan sa liwanag na yan ng Biblia natin, isa sa ilalim ang turo at
ang inaangking karapatan ni Ginoong Arsenio Ferriol ng Pentecostal Missionary Church of Christ of the Fourth Watch. Hindi po paninira ang aming ginagawa. Otherwise, pwede kaming idemanda ng libelo ng iglesyang aming sinasabi. Ito'y para patunayan ko sa inyo, hindi nila tayo kayang libilohin. Sapagkat ang ating sinasabi, may batayan, hindi lamang sa Biblia, pati na sa kanilang mga papeles na kanilang pinirmahan. Umpisahan po natin. Meron po kayang apostol na Pilipino, mga kababayan. Ang ginagamit na talata ni Ginoong Ferriol para patunayang siya'y apostol ay ito. Dito sila nag-uumpisa, dito rin natin uumpisahan to give them the benefit of the doubt. Ganito po ang sinasabi sa Lucas 11:49. Ganito ang nakasulat. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. At ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Ang pahayag po ng isinulat ni San Lucas, sinasabi naman ng wika ng karunungan ng Diyos. Ang nagsasalita po'y ang karunungan ng Diyos. Mabuti bago natin alamin ang kabuuan ng talata, alamin muna natin alin kaya yung karunungan ng Diyos na binabanggit doon na nagsasabing siya'y magsusugo ng mga propeta at mga apostol. Alin yung karunungan ng Diyos na yon? Dito po sa unang Korinto 1:24, ganito nakasulat. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Alin po yung karunungan ng Diyos? Ayon po kay San Pablo, yun ang ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo ang wika, ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Ngayon, ano ang sabi nitong karunungan ng Diyos na siyang ating Panginoon Hesukristo? Balikan natin ang 11:49 ng Lucas. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ayon. Como sinabi ng karunungan ng Diyos o ni Kristo na magsusugo siya ng mga propeta at mga apostol, kinuha ni Ginoong Ferriol ang talatang ito. Kaya raw, dito raw sa panahon ng Bagong Tipan, nagsusugo ng mga apostol. At ikinapit niya ngayon sa kanyang sarili, isa siya sa mga isinugo na apostol. Kaya dito sa Pilipinas may apostol. Yan po ang kanyang sinasabi. Ngayon, para naman tayo ay masatisfy ang ating pagiging inquisitive, yung inyong mga puso, yung inyong mga isipan. Siguro, nagtatanong din kayo sa inyong mga sarili, talaga nga kayang may apostol na Pilipino? Si Ginoong Ferriol kaya may karapatan talagang maging apostol? Aalamin po natin sa Biblia, mga kababayan. Ang unang talatang ibig kong ipapansin sa inyo ay ganito. Sa gawa ng mga apostol, pakinggan nyo ang pagkakahalal sa mga apostol nang sila'y ihalal ng ating Panginoon. Ganito ang sinasabi. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Ano po yung mga apostol? Mga apostol na kanyang hinirang. Yun po palang mga apostol, yun po yung mga hinirang ng ating Panginoon, Hesukristo. Ngayon, itong mga apostol na kanyang hinirang ang wika, ano ang sabi ng Biblia tungkol dito sa mga ito? Sa 8. Datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, ang wika niya sa mga apostol na kanyang hinirang. Tatanggapin ang wika ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo.
At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Hanggang saan po ang pagkakahalal sa mga apostol na kanyang hinirang? Kayo ang wika, sabi niya sa mga apostol, ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Samaria, sa buong Judea, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Kaya po, ang karapatan at ang lawak ng nasasakop ng karapatan ng mga apostol, hindi po sa Jerusalem lang, hindi sa Judea lang, kundi hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Meron pa po bang ibang talatang magpapatunay na ang pagkahalal sa kanila hindi lamang para sa Jerusalem, hindi lamang para sa Judea at sa Samaria, kundi hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa? Pakinggan nyo, sa isang talata ng Mateo, sa 28 at 16, ganito nakasulat. Dadapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea. Kaya pula 11 na rito'y nagtaksil na si Judas. Ang sabi, nagsiparoon ng wika ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapot ang ilan ay nangag-alinlangan. At lumapit si Jesus sa kanila, dun sa 11. At sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. Sino po ang kausap? Ang 11 apostol. Anong gagawin itong 11? Magsiyaon nga ang wika kayo. At gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ano po ang patunay, mga kababayang, ang karapatan at lawak ng nasasakop ng karapatan ng mga apostol ay hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Hindi lang by means of geographical boundaries, but even up to the consummation of the ages. Ang sabi ni Kristo sa kanila, gawin ninyong alagad. Ang sabi niya doon sa 11, ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan ang wika sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyo doon sa 11 na yon, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya alam nyo, ang inutusang mangaral sa buong mundo, yung mga apostol At yung mga apostol, maaaring sabihin ng mga tao, paano makapangangaral sa buong mundo yan? Nagkamatay na yan. Paano ginawa ng mga apostol? Paano sila naging concerned sa kanilang tungkuling mangaral sa buong sanlibutan? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng 2 Pedro, ganito ang sabi ng apostol na si Pedro. Kasi may utos sa kanilang paroonan ninyo lahat ng bansa. Sabi, mangaral kayo. Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan nyo ang wika sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng inyuutos ko sa inyo. Ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan, ng wika ng Panginoon sa 11 apostol ng una. Ngayon, kung alam nila mayroon silang tungkuling hanggang sa kahuli-huling hangganan ng lupa'y mangaral, anong ginawa ng mga apostol? Pakinggan nyo ang pahayag ni San Pedro. Ito po'y nasa 2 Pedro 1 at 14 patuloy.
Yamang aking nalalaman na dumarating na madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo, na gaya ng ipinahiwatig sa akin ng Panginoon nating Hesukristo. Nalalaman niya na hihiwalay na siya doon sa kanyang tabernakulo. Ibig sabihin doon sa kanyang pagkatao, mamamatay na si San Pedro. Anong sabi niya? Ay, oo, pagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na pagkamatay ko'y inyong maalaala ang mga bagay na ito. Nagsikap ang mga apostol na maging sa kabila ng kanilang kamatayan, yung aral na kanilang narinig at ipinangaral ni Kristo'y maalaala ng mga kapatid. Ano ang ginawa nila? Para yung mga aral na yon, alam nilang mamamatay sila, kanilang maipaalalang palagi sa mga tao at sa mga kapatid. Pakinggan nyo kung anong ginawa nila. Dito po sa isang talata ng unang Juan, sa Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 4, ganito nakasulat. Yaong aming nakita at narinig, ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo'y may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Hesukristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Paano po malulubos ang kagalakan, ang kaligtasan, ang pagiging dapat ng mga taong mahuhuli sa panahon ng mga apostol? Ang sabi ng mga apostol, yun ang wikang aming nakita at narinig, ibinabalita namin sa inyo. Yung kanilang narinig na aral, yung nakita nilang itinuro, ginawa ng ating Panginoon Kristo, ibinabalita ang wika namin sa inyo. Upang kayo naman ang wika'y magkaroon ng pakikisama sa amin. Ang mga bagay na ito'y aming isinusulat. Bakit po? Kailangang maisulat. Pakinggan nyo sa isang talata ng ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2 naman at versikulo 15. Ganito ang sinasabi. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay, ang wika ni San Pablong Apostol, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Paano pong nakapangangaral ang mga apostol hanggang sa ating panahon? Ang sabi niya sa mga unang Kristiyano, panghawakan ang wika ninyo. Ang mga aral na sa inyo'y aming itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Kaya kahit na po ang mga apostol physically ay patay na, hindi po patay ang kabuuan ng kanilang paggawa. Sapagkat sila'y nangangaral hanggang ngayon sa pamamagitan ng kanilang sulat. Nakapangangaral ang mga apostol sa pamamagitan ng sulat. Nakapagtuturo sila hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa sa pamamagitan ng kanilang isinulat. Ngayon, kailangan pa po ba ang apostol na Pilipino, mga kababayan? Kung ang karapatan ng mga apostol ay magturo ng aral hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa, hanggang sa katapusan ng sanlibutan, kailangan pa bang may lumitaw na apostol na Pilipino? Pakinggan nyo sa isang talata ng unang Korinto 4:6, 9, ganito ang ating matutunghayan, mga mahal na kababayan. Hindi ho natin iniinsulto kung sino man ang nagpapanggap na apostol na Pilipino. Kung meron ng pagbabatayan sa Biblia, I will be the first person in this country to be proud that there is a Filipino apostle. Kung may pagbabatayan sa Biblia. Pero basahin muna po natin ang Biblia. Ang mga apostol ay nagtuturo sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat. Kaya hanggang sa Pilipinas ay nakarating ang kanilang sulat, ang kanilang pangangaral, ang kanilang pagtuturo. Ang karapatan nila ay mangaral hanggang sa kahuli-huli hangganan ng lupa. At
hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kailangan pa kayang may lumitaw na apostol na Pilipino? Pakinggan nyo sa unang Korinto 4:6. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ang wika ni San Pablo na apostol, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin, dun sa mga apostol, ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayun. Ano po ang tagubilin ng mga tunay na apostol? Ang mga bagay, ang wikang ito, ang wika ni San Pablo, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin, ang wika ng mga apostol, matuto kayo. Huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Sa mga katwid, sufisyente na po pala yung isinulat ng mga apostol. Bawal nang matuto tayo ng higit pa ron. Kaya ang sabi, matuto kayo sa amin, huwag hihigit dun sa mga bagay na nasusulat. Sino nagsulat? Yung mga apostol at mga propeta. Matuto kayo ron, huwag hihigit dun. Doon sa mga nasulat na yon, upang huwag magpalalo ang wika ang isa laban sa iba. Kaya, sufisyente na po ang itinurong aral ng mga apostol. At yung aral na yon, tagos hanggang sa ating bansa at sa ating panahon. Ano ngayon ang sabi ni San Pablo? Kung sufisyente na pala yung aral na yon, tuloy natin. 4:6 po yung binasa natin, tuloy natin sa 9. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanglibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Bakit po sinabi ng apostol na si Pablo na matututo kayo sa amin, wag nang hihigit pa sa nakasulat? Kasi iniisip ko ang wikang pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol, kahuli-hulihan sa lahat. Katapos-tapusan na po pala sila apostol Pablo sa mga apostol na pinalitaw ng Diyos Kaya kung naman sila katapos-tapusan na, sufisyente na. Kahuli-hulihan na sila sa lahat na pinalitaw kung kahuli-hulihan na sila at hindi sufisyente yung aral, lalabas kulang ang Diyos. Kung sinabi ng Biblia na matuto kayo sa amin, mga apostol, ang wika ni San Pablo, huwag hihigit sa nakasulat, ba't ganon? Kasi sufisyente na yung tinuro nila at sila mang mga apostol, kumpleto na. Sila na ang kahuli-huli ang pinalitaw ng Diyos. Hindi na kailangan ng apostol na Pilipino. Kaya Ginoong Periol, may panahon pang magsisi ka. Huwag mong isaksak yung sarili mo rito. Hindi na kailangan ng apostol Ngayon, alam mo kung bakit? Nandito na lahat ang aral Wala nang dapat idagdag, wala nang dapat bawasan. Sufisyente na. Ang tagubilin ay mag-aral kayo sa amin. Sabi ng mga apostol, huwag hihigit sa nakasulat. Ba't hindi na kailangan humigit sa nakasulat? Kasi iniisip ko ang wika ni Pablo, pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol, kahuli-hulihan na sa lahat. Kung kahuli-hulihan na sila, nasa kanila na lahat ng aral na dapat tuparin. Isinulat nila. Doon na lang tayo matututo. Hindi na tayo dapat magdagdag, hindi na tayo dapat magbawas. Ang katunayan, pakinggan nyo sa Apokalipsis. Hindi natin iniinsulto si Ginoong Periol, Pinangangaralan natin siya nung aral na nasa Biblia na baka sakaling siya, matanda na rin lang siya, magsisi siya. Baguhin niya yung kanyang aral na siya'y apostol dahil hindi na kailangan maglitaw pa ng apostol at Diyos Kompleto na yung aral na ipangangaral Aanin mo pa apostol ngayon. Isinulat na nila lahat at sila'y nangangaral hanggang sa panahon natin sa pamamagitan ng sulat. Kaya nga, kumukumpleto na sabi ng mga apostol. Pakinggan nyo. Ako si Juan, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung sino man ay magdagdag sa mga ito, daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito,
ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Kailangan pa po ba maglitaw ng iba pang apostol para sa Pilipinas? No. No more. Hindi na po kailangan. Bakit? Supisyente na yung aral ng mga apostol. Nakasulat na. At nakapangangaral sila ngayon sa magitan ng sulat. Kaya ngayon, hindi na kailangan na apostol. Ang kailangan ngayon, tagabasa. O, pakinggan nyo. Tinatawanan po tayo ng iba pag sinabi natin, tayo tagabasa. Yun ang kailangan ngayon, yung magbabasa ng Biblia. Hindi na kailangan ngayon apostol. Kumpleto na eh. Naisulat na lahat ng aral ng mga apostol eh. Hindi na kailangan dagdagan, hindi naman kailangan bawasan. Kaya kailangan ngayon, magbabasa. Pakinggan nyo. Sa 1:3 ng Apokalipsis, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahon malapit na. Sa malapit na pong panahong ito ng paghuhukom, mapalad ang wika yung bumabasa. Hindi sinabing mapalad yung apostol na lilitaw ngayon. Hindi po. Ang sabi, mapalad ang bumabasa. Bakit? Naisulat na kumpleto na eh. Ang nagsulat ang kumumpleto yung mga apostol eh. Kaya sila rin ang nagbili na matuto kayo sa amin, wag hihigit sa nakasulat. Wag daragdagan, wag babawasan. Alam nyo ang ginawa ni Ginoong Periol? Yung nakasulat, dinagdagan na, binawasan pa. Bakit? Kagaya nung ginagawa niya. Nagpakalat siya ng mga tauhan sa Metro Manila at sa mga probinsya, sa mga palengke. Hingi ng love offering. Tignan ninyo sa inyong mga TV screens, mga kababayan. Kahit sino sinasahuran. Hindi namimili ng tao. Kaya ikaw drug addict o drug pusher o ikaw prostitute. Basta't nasa lubong ka sa daan, sasalubungin ka ng supot ng love offering kuno. Yan, gawa ni Ginoong Periol yan. Yan ba nasa Biblia? Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng unang Korinto, 16:1 hanggang 2, ganito nakasulat. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniuutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo'y magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyang ko. Ano po ang bili ng apostol na si Pablo, na tunay na apostol? Ang abulo yan sa mga banal, unang araw ng sanlinggo, magbubukod, magsisimpan. Magbibigay ayon sa pasya ng puso. Doon sa 2 Korinto 9:7. Ito pong mga ito, hindi nagbibigay ayon sa pasya ng puso ang mga tao Bakit? Kahit ayaw nila, napipilitan sila Oo. Hinihingan kasi sila Iba po yung nagbibigay voluntarily. Yun ang sinasabi sa Biblia itong mga ito, hinihingan sila. Sinasahuran ng supot O hindi ho ba? Pakinggan, tingnan nyo sa inyong TV screen. Baka sabihin, nagsisinungaling ako Tingnan nyo mga kababayan. Tingnan nyo mabuti. Yan ba ginawa ng mga apostol? Hindi po kailanman. Walang isa mang apostol ni Kristo na nagpakalat ng mga tauhan sa daan para manghingi ng pera kahit kaninong tao. Eto, sa lahat ho ng palengke halos, makikita nyo mga taong ito na hindi naman nila pinipili kung sino yung kanilang tinatapatan. Na para bang ang Diyos napakapalpulubi ng sumasalubong na ng pera sa mga supermarket at mga palengke. Hindi po ganon. Sa Biblia, yung pera, dinadala doon sa gathering places. Ayon. Miski nung araw, sa panahon ni Moises sa ikapo, yung ikapo ho, dinadala ho yun sa bahay na sa pagtitipon. Basahin nyo sa Malakias 3:10. Dinadala, hindi sinasalubong sa palengke. Kaya po ako, nagdududa ako, talagang hindi lang duda siguro, mahahatulan nating si Ginoong Periol, hindi apostol. Dahil yung mga itinuro niyang aral, gaya ng mga abuloy, wala po sa Biblia yun. Ayan, gusto nyo, tawagin nyo si Ginoong Periol, patunayan niyang nasa Biblia yung pangungulekta sa daan, patutunayan ko hindi. Para patunayan ko na hindi siya apostol. Kasi hindi na kailangan ng apostol ngayon Ang kailangan ngayon,
yung magtuturo ng buong aral ng Diyos sa magitan ng pagbasa. Pero apostol, kumpleto na ho yung isinulat ng mga apostol. Hanggang ngayon nakapangangaral sila sa magitan ng sulat. Ba't naman kailangan pa apostol? At kung ang lilitaw na apostol, kagaya ni Ginoong Peryol, kawawa mga tao. Bakit? Biro mo tuturuan ng hindi tama sa Biblia. Kagaya nito. Dito sa kanilang rehistro, sa Articles of Incorporation, sila ang nagforma ng kanilang asosasyon. Sila ang pumorma ng kanilang asosasyon. Pakinggan nyo ito. Sa Articles of Incorporation, duly signed by Apostle Kuno Peryol, ganito nakasulat. Know all men by this presence, that we, the undersigned, all whom are of legal ages or legal age, residents and citizens of the Philippines, have this day voluntarily associated ourselves together for the purpose of forming a religious association. Ayon. Sila raw po'y nagsama-samang voluntarily o kusang loob para pumorma, bumuo. O kusang loob pala silang pumorma. We have this day voluntarily, not by insinuation, voluntarily sila. Ginawa nila ito. Not even by the dictate of the Holy Spirit. Ang ginawa nila voluntarily sila, they have associated themselves for the purpose of forming a religious association. Ayun. Sino po ang nagtayo ng religious association nila Ginoong Peryol? Sila. Sila ang nagporma. O ano po ang sabi sa Biblia? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng awit, 127.1, hindi ho tayo naninira ho. Binabasa natin yung kanila rehistro. Hindi ho paninira yun. Mari, kung sabihin nila naninira tayo, hindi tayo naninira. Ang sira itong rehistro nila dahil mali sa Biblia. Pakinggan nyo. Sa 127.1 ng awit, malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Yung po palang bahay na ukol sa Panginoon, malibang ang Diyos ang magtayo nun walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Ano po ba sa Biblia yung bahay? Na Diyos lamang ang may karapatang magtayo. Pakinggan niyo. Sa 3:15 ng unang Timoteo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Alin yung bahay ng Diyos? Na Diyos lang ang may karapatang magtayo. Na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Alam po ninyo sa Biblia yung bahay, iglesia yun Malibang ang Panginoon ang magtayo nun, walang kabuluhang gumagawa ang nagtatayo. Kawawa naman si Ginoong Peryol, pati yung mga kasama niya. Biro nyo, nag-volunteer sila, magtatayo sila, bubuo sila ng isang religious association, at yun ang Pentecostal Missionary Church of Christ of the Fourth Watch, wala naman pala silang karapatang magtayo at bumuo, sapagkat ang Diyos lamang makapagtatayo. Naalala ko tuloy yung rehistro nila Ginoong Felix Manalo, sila rin ang nagtayo nung kanila Pakinggan nyo at basahin natin. Ito po ang kanilang rehistro. That the founders of this association are Felix Manalo, residing in Taguig, Rizal, PI. Pedro Inocencio Atanasio Morte Felicissimo Ardeleon, Federico Inocencio, Gorgonio Santa Maria, Maximiano Diasinito, Juana de la Cruz, Emilia de Leon, Barbara Cordero, Ingracia Ramos, residing in Punta Santa Ana, Manila, PI. Mutin na ninyo, etc. Mahaba po wala na tayong oras. Sila Ginoong Manalo rin pala ang nagtayo, kay liwanag that the founders of this association are Felix Manalo. Siguro kitang-kita nyo naman sa inyong mga TV screens. Ganon din po ang ginawa ni Ginoong Peryol, nagtayo rin sila ng kanilang sarili ayon sa kanilang rehistro.
Nalulungkot ako, mga kababayan. Pagka naanib kayo rito, tayo lang ni Ginoong Pirilito para sa Diyos, walang kabuluhan nito. Mag-iingat po kayo. Kung loloobin ang Panginoon sa susunod nating pagtatanghal, itutuloy natin yung mga paniniwalang mali ng Pentecostal Missionary Church of Christ of the Fourth Watch. Yung paniniwala nilang dadating daw si Kristo, Fourth Watch. Yung paniniwala nilang ang Diyos daw omnipresent, yan pong lahat ay ating tatay. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.